Panginoon naming dakila at tapat, kami po ngayon ay nasa harap mo para sambahin ka. Ihanda niyo po ang aming mga puso, Panginoon, upang tanggapin ang iyong salita at Holy Spirit, Lord God. Tulungan niyo kami na iwan ang mga bagay na gumugulo sa aming isipan at mag-focus sa iyong pag-ibig at kabutihan. Naway ang pag-awit namin ay maging isang tunay na handog para sa iyo. At maramdaman namin lahat ang presensya mo dito sa loob ng simbahan ito. Ang lahat ng ito ay tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakabilib lang ko dahil malapit na naman pumatapos ang buwan ng Marso. Habang nagpapatuloy tayo sa taong ito, may mga pagsubok ang iba at ang iba naman ay may tagumpay. Tapos ang iba naman ay binabase sa yung experience nila sa progress ng panahon ng taon nila. Yung iba sabi nila may sapat, yung iba may kulang, parang may kulang sa mga progress nila. Habang naghanap ako ng song, may isa akong song na nabasa and naalala ko yung gusto ko lang i-share sa inyo nung high school ako. Mahilig po ako sumali sa mga art-related contests and bilang representative ng school para sa division and regional po, syempre need ko gawin yung best ko. And dahil sa ginawa ko yung best ko, naging defending champion po ako, kaya din po ako pinapayagang sumali sa mga contest. And ngayon ko lang po napansin, kasi sa lahat ng mga medals na naipon ko, every time na gusto ko sa i-flex, every time na gusto ko sa ipagmalaki sa iba, hiyang-hiya ako. Which is hindi naman dapat kasi pinaghirapan ko siya. Pero yung pinaka-impact sa akin na naalala ko noon, kapag nako-compliment ako na, uy, ang galing mo, uy, ang talented mo, hindi ako nahihiyang magbitaw ng salita na, gift po ni God, all thanks to Him. And it also reminds me to be thankful and acknowledge Him. Kasi kung wala siya, hindi niya ako malilikha. Hindi niya mabibigay yung gift na para sa akin. And in-acknowledge ko siya dahil natatakot ako na baka bawiin niya yun. And yung may gift na binigay sa atin ng God, at ayun ang more than enough, which is si Jesus. Kabilang dito, siya ay ating kaibigan, tagapagdala ng kapayapaan, at kaligtasan. Sabi nga po sa Bible verse na ito, sabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bungad ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kaya mag-sip tayo po tayo at bigyan siya ng papuri at pasasalamat. Bye.
clean hand, give us pure heart, and let us not take our soul to another. And for me, yung pinaparating ng message sa akin ni God is, yung other na yun can be anything. A worldly things, evil things, or person that doesn't need to be idolized. Nagbabago ang mundo, nagbabago din ang pananaw ng mga tao. But I'm hoping kahit iba-iba tayo ng stand sa ating mga buhay, ay may we always be a generation that will always seek God first. A generation with clean hand and pure heart. Sabi po sa Psalm 24:3-5, who may ascend the mountains of the Lord, who may stand in His holy place, the one who has clean hand and pure heart, who does not trust in an idol or swear by a false god. Muli po natin siyang kawitan.
po para sa ating congregational prayer. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sound check. Sound check. Okay. Sound check. Sound check. Narinig na po. Sound check. Sige po, sabi po sa Matthew 7 verse 11 and Mark 11:24, faith and persistence believe that God hears you and can answer your prayers, even if it's not in the way you expect. Don't give up, continue to pray with faith and trust in God's timing. Samahan niyo po ako namin. Banal na namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri ng isang congregation ng Lord of Life Christian Fellowship at iyong mga anak. Kami po ay nagpupuri at sumasamba sa iyong banal na espiritu at katotohanan ng aming buong puso, buong kaluluwa at buong isip at ng aming buong lakas. Sa pagnupay po ng iyong banal na espiritu, kami po ay sumasamba at nagpupuri na ikaw po ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumawa ng kamanghamanghang lahat-lahat ng bagay. Ikaw po ang nilikha sa buong mundo at sa daigdigan. Ang katotohanan na ikaw po na aming Diyos ang umibig, kumalinga sa amin, nagbigay sa amin ng kaligtasan, kapayapaan at pag-asa. May pagkaloob at isakripisyo ang iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus, na siyang tubos sa aming mga kasalanan, nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo na patay para sa kaligtasan ng isang katauhan. Banal at dakila namin Diyos, hindi man po kami karapat-dapat, kami po ay iyong inibig. Dalangin po namin na patuloy mo po pag-alamin ang apoy ang aming mga pananampalataya at relasyon po sa iyo. Pag-liwanagin mo po ang aming mga ilawan, maranasan patuloy namin ang pagkauhaw sa banal mong makapangyarihan na salita, na siyang pumapatnubay sa landas ng aming mga buhay. Dakila at banal namin Diyos, aming pinapanalangin, kami ay patuloy ni iyong linisin sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa aming nagawa. Tulungan mo po kami na makita at maiwasto ang aming mga nagawang kasalanan. Huwag mo po kami pahintulutan manatili na patuloy sa pagkakasala. Protektahan mo po kami laban sa mga masasama at ilayo mo po kami sa lahat ng uri ng tukso at kapahamakan. Gayon din naman, tulungan mo rin po kami magpatawad sa aming kapwa na nakagawa sa amin ng pagkakasala upang kami ay maging karapat-dapat po sa iyo, pagpapatawad sa amin. Dagal at banal at dakila namin Diyos, ipinapanalangin po namin ang Iglesia ng Lord of Life Christian Fellowship, Batasan Outreach, Church Leadership, Council Members, Elders and Deacons, Ministry Coordinators and Workers, Missionaries, Church Members at pamilya ng bawat pamilya. Patuloy mo po kami samahan, pagpalain at tikalingain sa aming mga buhay na patuloy mo po kami gamitin sa iyong kaharian. Na ikaw lamang po ang maghahari sa aming mga buhay. Ayon po sa iyong biyaya, na kami po ay makapaglingkod po sa iyo ng matuwid at mabuti, katapatan at may pagpapakumbaba, may kagalakan at pagtsatsaga. Ipinagkakatiwala din po namin ang congregational meeting sa gaganapin sa March 30, 2025. We humbly ask for your Holy Spirit to fill our hearts open, our eyes and ears and soul, to receive your divine guidance, wisdom. Teach us to walk in your ways, aligning our will to your ways. Transform, O Lord, into a vessel of your love and grace. In Jesus' name, we submit to your Holy Spirit. Patuloy po namin tinataas at pinagkakatiwala ang aming bansa. Dalangin po namin ang iyong habag at tulong, mapigilan ang mga kaganapan ng mga nangyayaring kaguluhan, kasamaan sa paligid, pagkakahati-hati, pagpapasiklab ng galit at puot, dahil sa mga pansariling political agenda. Mahabag ka po sa aming bansa, sa samot-saring suliraning kinakaharap. Dalangin po namin ito po ang mag-under control ng lahat ng mga issues, problems ng Philippine government, lalo na po sa nalalapit na national election. Dinadalangin po namin ang mapanatili ang peace and order sa lahat ng dako ng Pilipinas. Patuloy po kami dumadalangin at pinagkakatiwala na pag-ibabawi ang kabutihan, pagkakaunawaan at kapayapaan. Bantayan mo po ang aming mga puso at isipan na ikaw lamang ang aming Diyos ang nakakaalam ng lahat.
Sa iyo lamang po namin pinagkakatiwala ang kalagayan ng aming bansa. Dalangin po namin na iyong pagpapalain, papaunlarin at pagpapasaganahin ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Tulungan at kahabagan mo po ang aming tagapamuno ng bansang Pilipinas at bawat mga tagapamuno ng lahat ng bawat bansa ay magkaroon po ng malalim na pagkakilala po sa iyo. Tanging ikaw lamang po ang daan tungo sa mabuti at matuwid na pamumuno ng bawat bansa at ng buong mundo. Tanging ikaw lamang po ang kasagutan sa lahat ng bagay. Lalo't higit, nagpagkaloob sa katauhan ng kaligtasan, kapayapaan at pag-asa sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Samahan niyo po kami at ihanda ang aming mga puso at isip sa pakikinig ng iyong mensahe ngayong umaga. We rebuke in the name of Jesus anumang hadlang sa aming pakikinig ay iyo pong ay-alis. Patnubayan niyo po si Brother Ken Caballero ang iyong inatasang maghatid ng iyong mensahe. Pagkalooban mo po siya ng iyong buong lakas at karunungan na ikaw po ang aming makikita. Ang lahat po ng aming panalangin ay buong puso namin pagpapakumbaba na pinagkatiwala sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus sa patnubay ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. God is everything po, and He is Lord of all. Amen po ba? Batang na. Kaya din po kayo. God is everything, He is Lord of all. Amen po ba? Ayan. Ang ating Diyos ay naiiba sa lahat ng kinikilala ng ibang tao. At siya ang Diyos siya ang ating Diyos, nag-iisa siya, ngunit siya ang Diyos ng lahat. At dahil sa pagmamahal niya sa atin, tayo ay kanyang niligtas. Sabi po sa 1 Chronicle 29:12, both riches and honor come from you, and you rule over all, and in your hand is power and might. And it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. So, magsitayo po tayo upang pupurihan siya. I will see you.
center of it all. And Jesus at the center of our life. And Jesus be the center of our church. Ayan po ang nakalagay sa ating susunod na awitin. Ayan po ang nakalagay sa ating susunod na awitin. Naway, as we sing this song, ay maging sentro siya ng ating panambahan. Dahil siya ang Diyos na handang mag-alay sa kanyang buhay dahil mahal niya tayo. Sabi nga po sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave me Himself for me. So, magkitayo ay. Muli po namin sa awitan. To the
Dito lang po. Pwede mo itiklop mo na lang. Papatungan na lang natin. Yung naman yan. Okay na yan. Dito na lang po. Dito lang yun. Diyan pa siya. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Pakisabi po sa katabi nyo, magandang umaga. Pakisabi rin sa katabi nyo, walang tulugan. Sabihin nyo rin po sa katabi ninyo na may sasabihin ang Panginoon sa iyo ngayong araw. Ayan, sige po. Yaman din lamang na may mga reminders na tayo bago tayo mag-umpisa ay napapansin nyo ba medyo mainit na? Medyo pa, no? Tiningnan ko ngayon sa sa app, no? 28 degrees ngayon. So okay pa, no? Pero alam ko na summer na kasi nasisilaw na ako. No, dito sa pulpito, no, kita-kita yung puting bubong. Talaga mataas na yung araw, nakakasilaw na talaga. At kapag mainit po ang panahon, bukod sa mag-swimming, ano pong ginagawa natin? Uminom na malamig. Tama po ba? Okay. Sino mahilig dito uminom ng soft drinks? No? Umamin na po kayo, no? Ako gusto ko na ice coffee, milk tea, no, juice, sa malamig, no? Hindi ko alam po sa inyo kung hindi ko lang kayo umaamin, pero ako talaga gusto ko. Dahil sinabi kakagaling ko lang, kaya po wala ako last Sunday, nasa Taiwan po ako. Hindi para magbakasyon, kundi para magtrabaho. So sinama ko yung mga bata, pero habang nandun kami, kahit malamig yung panahon, 11 degrees, yung temperature dun, sabi ko, hindi ko naman pwedeng palagpasin na mag-milk tea, di ba? Kasi yun na yung yun na yung pagkakataon nandun. Hindi naman ako ganun kahilig sa milk tea, pero sinubukan ko pa rin. Pero, di ba pag mainit talaga yung panahon, masarap uminom ng malamig. Ako particularly, mapapainom wala ako ng soft drinks kapag masarap yung kinakain. Lalo yung prito. No, o kaya ma-cheese. Kunyari pizza or chicken, ganyan. Masarap dyan malamig na Coke, no? Parang to wash it all down. No? Yun nga po kaso sabi ko sa mga estudyante ko, sige magda-diet ako para magkasya ako dun sa barong sa graduation. Okay, so nag-diet ako, tapos pumunta kami ng Taiwan, parang nawala yung diet ko. Pero, kung katulad ko po kayo na nagda-diet talaga, kunyari nagda-diet talaga ako. Pag Pilipino ka, mahirap mag-diet kasi lagi may nag-aalok ng pagkain. Tama ba? Parang pag dumating ka na sa bahay, uy, kain. Okay, minsan nga gusto ko sabihin, sige, upo ako para kumain, no? Pero kahit sa department namin, kunyari stress na yung mga teachers, sabi niya, order tayo. Sabi ko, wala na, patahin na tayo. May baon pa ako niyan, pero mag-o-order pa kami. Kasi nga, nakaka-stress, no? Pero, no, nahihirapan talaga ako, particularly. Nung January, sabi ko talaga, pagpasok ng taon, magda-diet ako. Nahalata niyo ba na nag-diet ako? Hindi, ayun. Yun yung masakit na katotohanan. Dahil po, napakahirap tumanggi. Hindi po ba? Okay, yaman din lamang po tinag-uusapan natin yung mahirap tumanggi at laging may mga temptasyon, no? Nakikita mo yung commercial, yung pagkain, naaamoy mo sa pantry, no? Okay, naaamoy mo sa kusina, sa kantin namin. Nakikita mo yung mga kasama mong kumakain. Laging ako, ang totoo po niya, nag-IF ako, intermittent fasting. So, hindi pa ako nagbe-breakfast. Pero araw-araw po, lagi sasabihin sa akin ng mga kasama ko, uy, tara, kain tayong breakfast. Sabi ko, wala na. Okay, mapapakain na ako. Yaman din naman po na pinag-uusapan natin yung mahirap, no? Okay, na bagay na, no? Okay, natanggihan po ang mga alok or temptation sa atin. Pag-uusapan po natin isang tao na talagang hirap, no? Na mag-say no sa temptation. At inaanyayahan ko, at kung hindi nyo po nakikilala kung sino yan, hindi ko naman po katawan yan, for sure. Okay, baka si James. Okay, aanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po basahin po ang salita ng Panginoon.
So, magsasalitan po tayo ng basa sa buhay po ni Samson na natin titingnan. At matatagpuan po yan sa mga hukom. Okay, 16. Okay, ang text natin ay Judges chapter 16 verses 1 to 19. Salitan po tayo ng basa. Mauna po ako magbasa, pagkatapos po nun, kayo po ang susunod. At magsasalitan po tayo. Hinighlight ko na po para sa inyo yung babasahin yung parte. Malinaw po ba yun? Ayan. Sige, so Judges chapter 16 verses 1 to 19. Samson went to Gaza and there was a prostitute and he went into her. But Samson lay till midnight, and at midnight he arose and took hold of the doors of the gates of the city and the two posts, and pulled them up, bar and all, and put them on his shoulders, and carried them to the top of the hill that is in front of Hebron. And the lords of the Philistines came up to her and said to her, "Seduce him and see where his great strength lies, and by what means we may overpower him, that we may bind him to humble him, and we will each give you 1,100 pieces of silver." Samson said to her, "If they bind me with 7 fresh bowstrings that have not been dried, and then I shall become weak and be like any other man." Now she had men lying in ambush in an inner chamber. And she said to him, "The Philistines are upon you, Samson." But he snapped the bowstrings as a thread of flax snaps when it touches the fire. So the secret of his strength was not known. And he said to her, "If they bind me with the new ropes that have not been used, then I shall become weak and be like any other man." Then Delilah said to Samson, "Until now you have mocked me and told me lies. Tell me how you might be bound." And he said to her, If you weave the 7 locks of my head with a web and fasten it tight with a pin, then I shall become weak and be like any other man." And she said to him, "How can you say I love you when your heart is not with me? You have mocked me these 3 times, and you have not told me where your great strength lies." And he told her all his heart and said to her, "A razor has never come upon my head, for I have been a Nazirite to God from my mother's womb. If my head is shaved, then my strength will leave me, and I shall become weak and be like any other man." She made him sleep on her knees, and she called the man and had him shave off the 7 locks of his head. Then she began to torment him, and his strength left him. Thanks be to God for the reading of His Word. Maaari na po tayo makaupo. So ngayong araw po, ang ating pong pagbubulay-bulayan ay patungkol po sa kapangyarihan ng tukso, the power of temptation. And ano po ba yung mga aral or lessons na mapupulot po natin dito sa buhay ni Samson? 3 bagay po or 3 katotohanan po ang ating titingnan. Una po is the subtleness of temptation. Pangalawa po, the persistence of temptation. At pangatlo po,
the danger of temptation. Panandalihan po tayo manalangin bago po tayo mag-umpisa. Panginoon Diyos Ama, salamat dahil mabuti ka po sa amin. Salamat po sa umagang ito. Salamat sa panibagong buhay. Salamat po sa kalayaan na magtipon-tipon po ng sama-sama bilang isang iglesia, bilang isang pamilya upang sumamba po sa inyo, Panginoon, at matuto po galing po sa inyong salita. Panginoon, gamitin niyo po ako as your mouthpiece. Kung meron po mga bagay na aking pong sasabihin na hindi po nanggagaling sa inyo o nanggaling sa inyo, ay kayo na po ang magwaksi nito. At Panginoon, kayo po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Kung may mga bagay po kaming iniisip na hindi po kanais-nais sa inyo, sa inyong harapan, at Panginoon, mga bagay na pumipigil sa amin na makinig sa inyo, tanggalin niyo po ito. At hayaan niyo po na inyong salita ay maitanim sa aming mga puso. Ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan po, no? Tatlo lang po, no? Ako, mabilis lang po to. Hopefully, mabilis lang. So, bigyan ko po kayo ng konting context sa aklat po ng Judges. Una po is, I hope po nasa buwan na po tayo ng March. So, isang quarter na po tayo ng taon. At kung kayo po ay katulad ko na mayroong Bible reading plan, by this time, dapat medyo nakakarami na po tayo. Pero isa po itong hamon sa atin na talagang basahin ang Biblia ng buo sa isang buong taon. So kung hindi po kayo masyadong familiar, nasa Old Testament po ang Book of Judges. Ito po yung pagkatapos ng Joshua. So yung Torah, okay, the five first books of the Old Testament, after nun, okay, si Joshua, and then Judges. Ito po ay isang historical narrative. Andali po, no? Medyo humihina na rin pala yung mata ko. Okay, isa po siyang historical narrative. Tulad po ng Joshua, no? History po siya. Madalas po nakakaparang boring pag nagbabasa po tayo. Pero very, very interesting and di ko masabing exciting, pero very gruesome, no? Yung accounts sa Judges. May nakita dito yung pagkatapos po ng conquest ng lupang pangako or the promised land. At pagkatapos po nun, parang namatay na si Joshua, wala pong namumuno, kundi mga bawat tribo, okay, ng Israel ay may namumuno po sa kanila. Pero, okay, sila po ay natali sa kasalanan. Okay, yung isang bagay na binilin sa kanila ng Panginoon na huwag, okay, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, yun po yung mismo yung ginawa nila after po ng generation ni Joshua. So, kung makikita nyo po yung pattern, it's repetitious for that matter, no? Nagre-repeat siya. Okay? It's a cyclical, paulit-ulit. Hindi lang siya paulit, okay? Hindi lang siya paikot, no? Pero umuulit-ulit siya of slavery and salvation of God to the tribes of Israel. So, ang mangyayari po ay magkakasala po sila, paparusahan sila ng Panginoon sa pagpadala ng mga kaaway nila. Pagkatapos po nun, hihingi sila ng tulong sa Panginoon, tutulungan sila sa pamamagitan ng mga hukom o ng mga judges. Tapos uulit lang yung cycle. Ang tema po ng libro ay hindi lang mag-focus sa bawat Israelita, kundi sa mga tribo po, at hindi lang sa mga tribo. So individual, tribe, and then eventually yung whole nation po ng Israel ay malalaglag po sa kasalanan. Sabi po dyan, Israel's national and spiritual life to chaos and apostasy. Yung term po na apostasy is very, very technical, kaya po nag-provide ako ng meaning or definition po dyan, no? Ang apostasy po ay an act of refusing to continue to follow, obey, or recognize a religious faith. So, yung mga bagay na itinuro ni Moises sa mga Israelita na ipinapasa sa bawat henerasyon, nakalimutan na. Okay, wala na nagpa-follow. At makikita po natin yung chaos na yon na idudulot nito sa hindi pagsunod po sa salita ng Panginoon sa Book of Judges. Ngayon po, no, kung titingnan po natin yung kabuuan ng outline po ng Book of Judges, 21 chapters, maiksi lang, very easy to read, kumbaga, no, kasi parang storya lang siya. Okay, makikita na hati po siya sa tatlong bahagi. Una po, the roots of Israel's apostasy. Kasi may introductory portion po siya, at ito yung bahagi na yun. Nasasabihin dito na, dahil wala namang hari ang Israel, they did what is right in their own eyes. Kaya naman po, doon makikita natin yung root ng talikod ng Israel sa mga aral po ng Panginoon sa kanila. At pangalawang bahagi po, yung body, yung chunk po na pinakamalaki po sa entirety of the book is yung downward spiral of Israel's apostasy. Yung storya po ng pagkalaglag. Makikita po natin yun, no? Mga storya na, ganito pala yung nangyari.
hanggang sa hindi lamang bawat tribo po ang nalalaglag, pa isa-isa, yung buong bayan na po yung magkakasala. At makikita po natin yon sa ending dahil magkakaroon ng civil war. Kaya within Israel. No, kung hindi nyo masyado pong ma-follow, yun po yung hamon. Basahin po natin yung buong aklat ng Judges. Pero sa bahagi ito po, hayaan nyo pong i-share ko sa inyo ang summary po ng biggest chunk po, no, yung second portion po. There is a total of 12 judges po in the account of the book. So 12 po because they symbolize the 12 tribes of Israel. Kaya 12 din po, no. So yun po yung mga references, no. So kumbaga yung marami po diyan hindi tayo familiar. Sino po yung mga familiar diyan? Si Gideon, di ba po, no? Si Deborah, at syempre, hindi na mawawala si Samson. So siya po yung pinakahuling judge in the account po, no, si Samson. So mahaba po yung account niya from chapter 13 to chapter 16 po. And very very specific po dahil makikita natin yung umpisa niya, how he became a Nazirite hanggang po sa fall niya at eventual redemption ng Panginoon sa kanya. No. Ngayon po, tingnan na po natin, no. So ang topic po natin ay the power of temptation, lessons from the life of Samson. The first thing na dapat po natin malaman patungkol po sa temptation ay yung subtleness of temptation. Ito pong salitang subtle, na-discover ko po ito noon una po akong nagturo. No? Okay? Ang pronunciation ko pa dati dito ay subtul. Tapos may estudyante akong nag-correct sa akin, "Sir, that's subtle." Tapos sabi ko, "Edi wow." Ako na yung mali yung pronunciation. Sige, subtle. Ano ba yung subtle? Yung hindi mo masyadong nakikita, no? O kaya, subtle, parang dahan-dahan, no? Kaya na gumagapang, no? Hindi mo masyadong napapansin. Ganun yung subtle. Yun po yung ibig sabihin ng term na subtle. At ang temptation po ay very, very subtle. Pag tinanong ko po kayo, no, kung ano po naaalala nyo kay Samson, yung mahaba ba niyang buhok? Siyempre po yung lakas niya, no? Sa Sunday school, lagi yan ang tinuturo, di ba? Si Samson ay malakas, no? Okay, pero kung titingnan niyo po yung buhay ni Samson mula sa chapter 13 to 14, kung saan siya po nag-umpisa, very interesting po siya dahil, una po, okay, nag-autocorrect na naman yung nagmarunong na naman yung computer ko habang nagtatype ako. So, Samson is the son of Manoah, the tribe of Dan. Okay, the tribe of Dan. Or kasi in the account, the tribe of the Danites. Okay, Danites ang nakalagay. Hindi ko alam, nagmarunong na naman yung computer ko, nag-autocorrect, pero sige, i-edit ko for next Sunday. So, tapos, pero very interesting po is, yung nanay niya, hindi binanggit yung pangalan, pero yung tatay niya, kasi very patriarchal po ang Israel, pero yung nanay niya, barren. Pero, okay, recurring theme po to sa Old Testament eh. So, sa Pilipino po, kung barren, baog po ang kanyang nanay, hindi pa nagkakaanak, tapos, bibisitahin ng anghel ng Panginoon. And, sasabihin niya, magkakaanak ka. So, kumbaga, meron pong magandang anticipation. No? Pag inisip niyo po yan, okay, parang okay. Kasi kung maalala niyo po, sa buhay ng Panginoong Jesucristo, ganyan din, di ba? Parang okay, may barrenness sa pamilya, tapos dumating ang anghel ng Panginoon, parang pinoproclaim yung pagdating ng anak. No? Parang, there's something good that's okay, coming out of this birth of this son. Kasi pag tinignan niyo rin po yung account ni Samuel, ganyan din po, barren din ng kanyang ina. Okay, magkakaroon pa na anak, magsisilbi siya sa Panginoon. So, meron pong anticipation. Kasi magiging Nazirite po si Samson. Ano po ba yung Nazirite? No? Okay, malamang po, no? Tanong po natin yan. Huwag niyo pong i-confuse sa Nazareno, no? Magkaiba po yung Nazirite sa Nazareno, no? Kaya, yung Nazareno po is from the term Nazarene, kung saan town po yun, kung saan tumira at lumaki ang Panginoong Jesucristo. Yung Nazirite po is a vow. Okay, according po sa Holman Illustrated Bible Dictionary, okay, a Nazirite is a member of a class of individuals especially devoted to God. The Hebrew term means consecration, devotion, separation. So, nagbibigay po to ng idea agad sa atin na parang okay si Samson Kasi talagang parang gagamitin talaga siya ng Lord kasi pinoclaim, no, prophetic ang kanyang pagdating, and may consecration, devotion, separation.
Two traditional forms of Nazareth found. One was based on a vow by an individual for a specific period. Ganun po yung ginawa ni Hannah for Samuel, okay, for the prophet Samuel. And the other is a lifelong devotion, okay, following the revelatory experience of a parent that announced the impending birth of a child. At ito po yung case ni Samson. Kasi in-announce po ng angel at sinabi, magiging Nazarite yan. Okay, yung anak mo, no? Okay, siya ay magiging lingkod ng Panginoon. At may mga specific things na kailangan siyang gawin. Una, hindi pwedeng uminom ng alak. Pangalawa po, kailangan hindi gupitin ang kanyang buhok. Pangatlo po, based from the purity laws of the Jews. Hindi siya pwedeng humawak ng patay. Okay, so hindi po pwede yun. Kasi he will be deemed as unclean. So yun po ay okay, ritualistic, okay, pero kasama po siya dun sa vow ng pagiging Nazarite. So, pansinin niyo po, alam niyo po ba yung expectation versus reality? Okay, alam niyo po yung trend na yan. Okay, kung medyo mas bata kayo, alam niyo yun. Pag medyo mas maedad na kayo, tuturuan namin kayo. Okay, meron pong ganyang okay, yung expectation, reality. Yung parang ang ganda-ganda sa social media, tapos pagdating naman sa reality, parang okay, parang hindi okay, no? So, ganun po. Para naalala ko, merong ganyang, may dating app sa China, tapos yung pictures nila, iba. Okay, parang ang ganda, ang gwapo. Tapos nakita sila, pareho sila mataba. No, okay, hindi naman po masama yung pagiging mataba, okay, kasi, di ba nga po, pati ako medyo malaki yung tiyan, no? Pero, di ba, nagkagulatan sila kasi parang, hindi naman ikaw to, Okay, so, expectation versus reality. Yung expectation po, prophetic ang kanyang birth. He is called a Nazarite. At plus, meron po siyang extraordinary strength. Si Samson po napakalakas. Nakita niyo po sa account na binasa natin kanina, kinaya niyang magbuhat ng pintuan ng isang city. Okay, dalawa po yun, at malaki po yun. May bakal yun, malaking tabla, no? Hinila lang niya kasama yung poste. So malakas talaga siya. Pero, in terms of reality, pag nakita po natin, binasa pa natin patuloy ang buhay ni Samson, mahina naman ang kanyang moralidad. Okay, malakas nga siya physically, pero mahina ang kanyang morals. So ngayon, kung titingnan po natin sa account, sa Judges chapter 14 verse 3, sabi po dito, okay, paano po natin makita na low yung morals ni Samson? Sabi po sa Judges chapter 14 verse 3, but his father and mother said to him, is there not a woman among the daughters of the relatives of your relatives or among all our people that you must go to take a wife from the uncircumcised Philistines? But Samson said to his father, get her for me, for she is right in my eyes. No, dahil po meron pong great expectation, inaasahan po siya, no, okay, na magiging tagapagligtas, hukom ng Israel. Slowly but surely, yung morals naman niya, pababa ng pababa. Una po, no, okay, pinili niyang mag-asawa ng hindi Hudyo. Noong panahon po yun, may tawag po ang buong bayan ng Israel na hindi sila pwedeng mag-asawa ng labas sa Israel. Sapagkat ito po ay simbolismo na kami ay chosen people to represent God in comparison to those who are outside na sila yung hindi Hudyo. So meron pong separation. We are a holy people. Okay, God is here to, of course, punish the Canaanites. At kaya hindi po sila pwede mag-asawa ng Canaanite. So isipin niyo po yung very subtle lang siya. Sa tingin niya, in my own eyes, siya yung tama. No? Pangalawa pong instant is ito po, no, sa Judges 14 verse 9, he scraped it out into his hands and went on, eating as he went. And he came to his father and mother and gave some to them, and they ate. But he did not tell them that he had scraped the honey from the carcass of a lion. Kasi prior to this po, pag binasa niyo po, may masasalubong si Samson na leon, papatayin niya gamit ng kasarili niyang kamay, tapos pagbalik niya galing sa mga lupain ng mga Philistines, meron ng may pulot-pukyutan na doon Okay, may honey, tapos kinain niya. Di ba, for the purity laws of Israel, bawal po yun, galing sa patay Okay, tapos hindi lang yun. Hindi lang siya yung kumain, nagdala pa siya, pinakain niya yung nanay tatay niya. Wala silang kalam-alam na naging impure sila. Okay, dahil sa kanilang anak. So, very, very subtle lang po yung mga bagay na to, no? Kung iisipin niyo, parang big deal ba yan?
Okay, pero very subtle po yung pagpasok po ng temptation sa buhay ni Samson. His blatant disobedience to God's law. Okay, he's very blatant in his disobedience. Pero inisip niya, maliit na bagay lang naman to in comparison sa nagagawa ko para sa Israel. Isipin niyo po yun, no? Kasi pinagtatanggol niya yung Israel. Nilalabanan niya yung mga kalaban ng Israel. Ginamit niya yung lakas na binigay ng Panginoon sa kanya, okay, para sa mga kaaway ng Israel. Pero, itong mga maliliit na bagay na to, nag-accumulate. Okay? Nag-accumulate po ito, no? Na kung patuloy po natin titingnan yung kanyang narrative, doon sa passage po na ating ginagamit ngayon or pinag-aaralan ngayon, makikita natin sa verse 1 pa lang ng chapter 16, nakalagay po doon, Samson went to Gaza and there was a prostitute. So very, very clear. No? Okay? And he went into her. So alam na po natin yun, no? Hindi na po natin i-explain vividly kung ano po yun nangyari doon, pero alam na po natin, pumunta siya sa Gaza para lang makipagkita sa isang prostitute at of course, nakisiping siya doon. At maling-mali po yun. Kahit sa panahon ngayon, hindi po ba? Okay, hindi po yan nararapat. Isipin niyo po, no? Okay, Gaza is the city of the enemies of Israel. Samson went there for a prostitute. Yung temptation po sa kanya na normalize na. Parang wala na siyang pakialam. Hindi na niya nilalabanan eh. 'Di ba? Isipin niyo po, no, parang okay lang to. Hindi naman ako nakakasakit ng iba eh. So it has subtly, of course, crept into his heart. Ano po ba yung mga examples nito sa buhay natin? Yung mga small compromises, ano? Naalala ko lang po, no, parang laging may reminder sa school namin, bawal mag-uwi ng paperclip, ng papel, ng ballpen. Hindi po ba? Parang maliit na bagay, parang ballpen lang naman yan sa opisina. Or papel lang naman yan sa opisina, no? Okay, pero di ba yung maliliit na bagay, doon naman nagsisimula ang lahat sa maliit na bagay. Tama po ba? Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Okay, di ba? Totoo naman. Doon lang nagsisimula, maliit na bagay. O, yung kunyari, kung yung mga anak dito, no, kung kulang yung allowance ninyo, tapos nakakita kayo ng nakabukas na wallet dyan, ng tatay ninyo o ng nanay ninyo, o kukuha kayo ng ilang barya-barya lang, no? Ay, okay lang naman yan. Maliit na bagay lang yan. Subtle. Napaka-subtle po ng temptation. Kaya, so, pag-ingatan po natin. Dahil nagsisimula ang lahat sa maliit na bagay. Kung papansinin po natin, kung papatuloy po tayo, no, okay, sa pagtingin po natin sa katotohanan patungkol sa temptation, ay sa verse says 2 to 3 ng Judges, sabi po doon, but Samson lay till midnight, and at midnight he arose and took hold of the doors of the gate of the city, and the two posts, and pulled them up, bar and all, and put them into his shoulders, and carried them to the top of the hill that is in front of Hebron. Makikita po natin na, binanggit na natin ito kanina, na napakalakas po ni Samson, pero napaka-weak ng kanyang character. Pero, it only displays one thing po, no? In the subtleness of temptation, when pride comes into play, it makes all the difference. Mapagmalaki po si Samson. Kasi malakas siya eh. Diba? Kaya napakalakas niya. Walang kayang tumalo sa kanya. So, may pride po si Samson. At yun po ang dahilan kung bakit hindi niya nakita ang kanyang kahinaan. Kayo po ba? Tayo po ba? Okay, kasi sa psychology po, meron po tinatawag tayo Johari's window. Meron pong bahagi doon kung saan po tayo alam natin at alam ng ibang tao kung ano yung mga bagay patungkol sa buhay natin. Pero meron din tayong blind side. May mga bagay po tayo na ang ibang tao lang nakakaalam pero tayo hindi natin alam. Kailangan sabihin sa atin. So dapat po maging reflective din po tayo sa buhay po natin. Bilang po mga mananampalataya ni Kristo, kailangan po mag-reflect din tayo sa buhay natin. Ano po ba ang ating mga kahinaan? Kasi kapag hindi po natin to ginawa, magpapatong-patong lang po yan at magiging proud lang tayo na, magaling naman ako. Kaya ko naman to. Nagawa ko na to dati. Paunti-unti po mag-creep in po yung pride. Kaya po, napaka-subtle, no, ng temptation sa buhay natin. To the point, yung kay Samson, hindi niya na alam. Okay, sa kanya, okay na lang yan. Hindi na nga siya na-tempt eh. Parang nagsusurrender, okay na. Pero tandaan po natin, no, pride, our character plays into role po
in terms of temptation. Sabi po ng Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Maganda po itong pagbulay-bulayan natin. At yan po ang unang kapangyarihan po ng temptation. It's so subtle. Hindi natin siya napapansin. Pag-reflect lang po tayo ng konti, no? May mga bagay po ba tayong ginagawa sa ating buhay kung saan iniisip natin na maliit na bagay lang naman to at hindi naman nakaka-apekto masyado sa ating buhay o sa buhay ng ibang tao. Pero sa huli, hindi naman ito nakakalugod sa Panginoon. Kayo lang po makakasagot niyan. Hindi naman po ako mag-graded recitation dito para magtawag po at para sabihin yan. Pero maganda po mag-reflect po tayo. May mga bagay po ba tayong ginagawa sa buhay natin na iniisip natin ay maliit na bagay lang naman yan. Pangalawa po ay mataas po ba ang tingin natin sa ating mga sarili? Okay, tayo po ba, tingin ba natin sa sarili natin ay matalino, mataas ang pinag-aralan, malakas, okay, very spiritual, okay, isipin po natin na okay, kapag nag-umpisa po yung natin maisip yun ay unti-unti ang temptation gumagapang na po, no, sa ating buhay at konti na lang tayo ay mahuhulog na sa kasalanan. Tandaan po natin, the subtleness of temptation is compromise and pride. Dumako na po tayo sa pangalawa pong katotohanan na ating pong pagbubulay-bulayan patungkol sa power of temptation, the persistence of temptation. Sino ba mahilig dito mag-Shopee? Umamin na kayo, wag lang ako yung lagi nagtataas. Kasi napansin nyo, para ako na lang lagi, ako yung nagmi-milk tea, ako yung nagso-soft drinks, ako yung malakas kumain. Para ako lagi, no? Kayo din, di ba? Naghanap pa ako ng kasama, no? Si mahilig mag-Shopee, Lazada dito, or Temu, yung Shein. Shein daw, pero alam kong Shein yan. Okay, di ba? Di ba ang kulit nila? Nakukulitan ba kayo? Alam yung middle of the night, maririnig mo, Shopee. Totoo, nangyayari to sa inyo. Yung nakakatakot minsan, yung akala mo may ano yun? Yung pala yung Shopee lang tumutunog, Shopee. May promo na pala, Shopee. Okay, napakakulit ng Shopee, no? Alam niyo po ano pang mas makulit sa Shopee, sa Lazada? Yung mga politiko natin nagkakalap ng boto, di ba? Okay. Sa totoo lang po, no, minsan naaasar na lang ako sa yung mga jingle. Napaulit-ulit na lang sa utak ko, kahit ayoko naman. Pero lagi ko naririnig eh. Okay. Alam niyo po ba to? Nakaligo ka na ba sa dagat ng Ilang taon na yan? Si Villar pa rin naaalala ko. Diba? Pero diba ganyan po, no? Okay, napaka-persistent po ng mga politiko. Napaka-persistent po ng Shopee at Lazada. Consistent po yung advertising talaga. Tapos pag nanood pa kayo, di ba? Alam niyo po, si Mark, ano susunod doon? Tahimik. O, di ba? Talaga, puro Villar naaalala ko. Wag po kayo mag-alala. Hindi naman ako bumoboto ng Villar. Pero lagi ko naaalala talaga. Napaka-consistent. Hindi lang consistent. Persistent. Kasi tuloy-tuloy. Parang walang tigil. Binobombard yung utak natin, no? Para bumili. Para piliin sila, no? Para sila si Mike Enriquez, no? Alam ko na, kilala niyo pa ba si Mike Enriquez? Yung mga medyo mas bata. Kakamatay lang niya, no? Pero, ayun sabi niya, hindi niya tatatantanan. Okay, parang ganyan po, no? Ganyan po ang temptation. Ganyan po ang tukso. Hindi talaga tayo tatantanan. Tuloy-tuloy, napakakulit. At kung titingnan niyo po, no, sa buhay po ni Samson, makikita po natin yan. Tingnan niyo po sa Judges chapter 16 verse 6. So Delilah said to Samson, "Please tell me where your strength lies and how you might be bound. That one could subdue you." Okay, Judges 16 verse 10. Verses lang after, Then Delilah said to Samson, "Behold, you mocked me and told me lies. Tell me how you might be bound." Pangatlo, verse 13. Then Delilah said to Samson, "Until now you have mocked me and told me lies. Tell me how you might be bound." And he said to her, di ba? Pang-apat na to. The beses in just one account. And when he pressed him hard with her words, day after day. Isipin niyo po yan, Hindi ko alam na lang dito kay Samson. Alam niyo po, sa totoo lang, no?
Parang red flag naman talaga si Delilah. Pero yun pa rin, no? Dito po, makikita natin not only the persistence, pero dahil hindi kilala ni Samson ang kanyang sarili, na ang kahinaan niya ay mga babae. Ilang babae na ang dumating sa buhay niya, no? Nag-asawa siya ng Philistine, okay. Tapos, ayan, may mga prostitutes sa pinupuntahan. Babae talaga yung weakness niya. Di lang basta-basta ganun, ha? Dumadayo pa siya. Pupunta pa sa ibang lugar, sa Gaza, sa Valley of Sorek, no? Hindi niya naisip na lahat to, no? Violation ng purity law sa kanya. Sumisipin siya sa hindi niya asawa, sa foreigner pa. No, kaya temptation was really, really persistent in the life of Samson. And so is his sin. Pag na-tempt siya, nagkakasala siya. No? Grabe po yan, no? At in his pride, he continued to play with temptation. Parang wala lang sa kanya, hinahayaan niya lang, no? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan si Samson. Pag tinignan niyo po yung story na to, si Delilah, sobrang obvious naman na eh. Hindi ba kayo na-frustrate? Ako parang pag binabasa ko to, parang, ano ba to si Samson? Paulit-ulit na lang. 'Di ba? Pero sa totoo lang, ganyan po ang karamihan sa atin sa pag-ibig. Kahit paulit-ulit na sinasaktan, sa kanya pa rin. Ayan tayo eh. Wag po kayong mag-alala. Walang na. May karanasan din ako sa ganyan. Pero, nabuksan na yung isip ko. Natauhan na ako. Ganun talaga. 'Di ba? Pero 'di ba? Simpleng bagay lang 'yan. No? Minsan red flag na. Kahit ang laki-laking red flag. Alam niyo po, kasi pag teacher ka, lagi kang, tas high school pa hawak ko, senior high school. Talagang laging ganyan yung mga problema, sir. Sabi ko, alam mo ikaw, sabi ko sa kanya, dilulo ka na, delusional ka, napakarupok mo, paulit-ulit ka na nga sinasaktan, siya pa rin gusto mo. Ganyan si Samson. Okay? Ganyan po ang temptation, paulit-ulit. Kaya nga po may tinatawag tayong favorite sin. Naku, pag-isipan nyo po kung ano yung favorite sin nyo. Ito yung sin na lagi nyo nagagawa o ginagawa. Gusto nyo ba bang bigyan ko ng example? Chismis. Ay, hindi na ako makikichismis. Pero pag may narinig tayo, uy, ano yung latest? Nagmamarites agad tayo, di ba? Nagulat nga ako, sabi ko, may nagkwento lang sa akin, sir, tingnan nyo. Medyo tumataba na siya. Malamang buntis yan. Sabi ko, grabe yung conclusion natin doon ah. Tumaba lang, buntis na, paano ko? Okay, mataba na ako. Pero di ba po, no, napaka-persistent po ng kasalanan. Sabi po noon sa verse 16, no, and when she pressed him hard with her words day after day, na-imagine nyo ba to? Paulit-ulit, kinukulit siya, no? Okay, and urge him. Ito niya po naramdaman ni Samson. His soul was vexed. Parang, ayoko na. Kaya po kung hanggang ngayon po naniniwala po kayo sa kanta ni Eva Eugenio, sa mga nakakaalam po kung sino si Eva Eugenio, na kay rami ng, winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan. Ano sasabihin niya? O tukso, layuan mo ako. Kung naniniwala po kayo dyan, kalokohan po yan. Hindi po lalayo ang tukso sa inyo, kayo ang lumayo. Tama po ba? Kaya nga po, no, ito po ay mahalagang paalala sa atin ng kapangyarihan po ng tukso. No? Layuan po natin dahil consistent, persistent po siya. Sabi nga po sa James chapter 1 verse 14, but each person is tempted when he is lured and enticed by whom? By his own desires. Yung mga gusto natin. Okay. That leads us to sin. So reflection lang po, no? Alam po ba natin o inaalam po ba natin ang ating mga kahinaan? Ayan. Magandang reflection po yan eh. Pangalawa po, ano po ba ang ginagawa natin upang umiwas sa tukso? Nakaugnay po ng ating kahinaan. Si Samson dumadayo pa. Talagang sinasadya pa niya, no?
puntahan. Tandaan po natin, temptation is persistent. Dumako na po tayo sa pangatlo at huling katotohanan po patungkol po sa temptation, yung danger po of temptation. So nakita na po natin yung subtleness, okay, the persistence, and pangatlo po, the danger of temptation. Nagdala po ako ng tea set, no? Okay, mayroong may cup. Galing Japan pa yun eh. Pero nasabi ko na rin naman na nabasag ko yung takip nung teapot, no? Patay tayo dyan. Nagdadala ko ng ayos, no? Ng Mighty Band. Tapos nasagi naman yung teacups. Nabasag din isang teacup. So sabi ko, isa na lang. Okay, isa na lang yung ko. So patay. So pinupulit-pulit ko, no? Sabi ko, maliit lang naman yung teacup eh, no? Kakamayin ko lang naman yun para linisin niya, no? Nung inilalagay ko na sila, natusok ako dito. Akala ko, I have everything covered. Winalisan ko na, inano ko na. Nung ilalagay ko na yung bubog, yung malalaking piraso, natusok ako dito na maliit lang, no? Minsan ganyan po tayo. We are so overconfident about something na hindi natin alam na maaari tayong masaktan ng mga bagay-bagay po, no? Katulad po nung teacup na yun. Everything starts small, no? Kaya sabi nga po sa libro po ni James Clear na ano ba yung libro na yun? Atomic Habits, no? Habit starts with small, consistent decisions and action. Ganyan po. That is how we make habits. Okay, maliliit na bagay lang. Nagsisimula sa maliliit na bagay. At pansinin niyo po, no, kung maaalala niyo po, mula nung umpisa po ng ating pong sermon, ay nakita natin na may consistency si Samson. Okay? Na nagsimula siya sa maliit na bagay, hanggang patuloy lang, nagpapatuloy, hanggang ito po ay magre-resulto sa kanyang kapahamakan. Sabi po dito sa Judges chapter 16 verse 17, "And he told her all his heart, and he said to her, a razor has never come upon my head, and I have been a Nazirite to God from my mother's womb. If my head is shaved, then my strength will leave me, and I shall become weak and be like any other man." Ito po yung isang mahalagang bagay na dapat po natin tandaan, ano? Temptation po is not equal to sin. Ulitin ko po, temptation is not equal to sin. Hindi po tayo nagkakasala kung tayo po ay natutukso o tinutukso, for that matter. Pero it has the power to lead us to sin. Tandaan niyo po, ang Panginoon Jesucristo, He was tempted in every way, and yet without sin. So hindi po nagkasala ang Panginoon Jesucristo dahil siya ay na-tempt. Pero in His temptation, He chose the right thing. And ganun din po tayo, no? Si Samuel po, nasa crossroad po siya lagi. At tayo din po, para din tayo si Samson. Lahat po tayo ay nasa crossroad. Every time we are tempted, we are in a crossroad. Nasa atin po, kung tayo po ay that we will succumb, no, to temptation, o hahayaan natin yung temptation na matempt tayo at gawin natin yung nais nito sa atin, o iiwas tayo. Okay. So, isa pong mahalagang bagay, pero hindi po ba grabe po yung kapangyarihan po ng temptation? Kasi kayang-kaya niya tayong i-lead to destruction. He can lead us to sin. At ganyan po ang nangyari kay Samson. Sa verse 19 po, sabi po doon, "She made him sleep on her knees, and she called the man and had him shave off the 7 locks of his head. And then she began to torment him, and his strength left him." Grabe po yun, no? Kung papansin niyo po, no, all this while po, kahit po na si Samson ay isang makasalanang tao, the Lord used him. Ginamit po siya ng Panginoon. Ito po yung mga panahon na ginagamit siya ng Panginoon, no? The Spirit of the Lord rushed into him. Nagkaroon siya ng lakas. Para i-defend ang sarili niya sa leon, para i-defeat ang mga Philistines. Dahil po dapat natin malaman na ang kalakasan po ni Samson ay hindi po dahil kay Samson, kundi ito po ay nanggagaling sa Panginoon. God's strength was God's presence in Samson's life. Kaya po makikita niyo po yung symbolism, when his strength left him, that meant na wala na ang Panginoon kay Samson. It does not mean po na wala na ang Panginoon sa buhay niya. Totally.
Pero dahil persistent, consistent ang pag-yield ni Samson sa kasalanan, sa temptation at nagkakasala siya, hinayaan ng Panginoon na si Samson ay maranasan yung mga bagay na kailangan niyang maranasan. His hair was his symbol of commitment to the Lord. Kasi nga Nazirite siya eh. Ngayon tinanggal na siya, parang nawala na yung vow at nawala rin ang Panginoon sa kanya. Sa philosophy class ko po doon, lagi po yun, topic po talaga to, is yung are we free? Yun po yung tanong. Kasi pag nagtuturo po ako ng philosophy, ang approach ko po is speculative. So may mga tanong lang ako. Kaya, isa sa mga tanong po is, are we free? Tayo po ba ay may kalayaan? And one thing po no, sa aking pag-aaral at pagtuturo po ng filosofiya is that we are free to make decision or do whatever we want, but we are not free to suffer the consequences of the things that we choose to do. Naintindihan niyo po ba yun? No? Tayo po ay malaya na gumawa ng kahit anong desisyon sa buhay natin. Pero, hindi tayo malaya sa kung anong kahihinatnan ng mga desisyon na yun. Lagi pong may consequence. Kaya, kung meron pong cause, may effect. Hindi po yan mawawala sa ating buhay. At ganyan po si Samson, pinili niya po yan. Hindi yun parang suddenly, parang aksidente. Ay hala na, ginupit yung buhok ko, nawala yung Panginoon sa akin, pati yung lakas ng Panginoon sa akin. Hindi po yun. It led to that. Paunti-unti po, from the temptation, subtleness of the temptation, yung persistent on temptation, hanggang eventually, naranasan niya yung dangers of the temptation. Diba? Pinili niya po na sabihin yung sikreto niya. Yung sikreto ng kanyang kalakasan. At he had to suffer it. Grabe po yung nangyari sa kanya. Tingnan niyo po. Sa verses 20 to 22. We're exceeding na po yung verses. Lalagpasan na po natin yung verse 19. Sabi dito po, no? Kaya the Philistines, and she said, si Delilah to, verse 20, the Philistines are upon you, Samson, and he awoke from his sleep and said, I will go out as at other times and shake myself free. So, nandun po yung kanyang pride, no? Nangyari na to dati. Yun lang din ang gagawin ko. But he did not know that the Lord had left him. And the Philistines seized him and gouged out his eyes and brought him down to Gaza and bound him with bronze shackles. And he ground at the mill in prison. Naisip niyo po yan, no? From yung pinakamalakas na tao na nabubuhay, naging bulag siya at nawalan siya ng lakas. Resulta po ng kanyang pride. Marahil po, no, may isip niyo po, no, grabe naman yung nangyari sa buhay ni Samson, no. Hayaan niyo po na mag-serve ito as a warning to all of us. Kasi lahat po tayo ay parang si Samson. Kaya, lahat po tayo ay nahaharap sa temptation. At may mga dangers po ang temptation. Mag-reflect lang po tayo ng konti, no? At patapos na po tayo. Una po, paano po natin hinaharap ang tukso sa ating buhay? Pangalawa po ay paano po natin maiiwasan ang pakikipaglaro sa tukso. Grabe po kasi ang pakikipaglaro sa tukso ni Samson. Grabe yun, di ba? Paulit-ulit. Kasi alam na, iniisip niya, kaya ko naman ito, kaya ko naman ito. Remember po, temptation is dangerous because it could lead us to our demise. Maaari itong mag-lead sa atin, sa ating pagkakasala. Ngayon, tapos na po tayo. Ganun lang po kadali yun, no? Mabilis lang. This is a warning. The power of temptation, the lessons from the life of Samson is a warning and a reminder for all of us. Lahat po tayo sa mundong ito ay makakaranas ng tukso. Tandaan po natin, it's very, very subtle. Pangalawa po, it's very persistent. Pangatlo po, it's very dangerous. Huwag po nating piliing makipaglaro sa tukso. Pero kung iisipin po natin, no, yung example po na nakita natin sa buhay ni Samson, it's a bad example.
Na para bang, wala na bang, kung si Samson ganyan nga, paano pa tayo? Pero there is hope. Okay. Because Jesus is ultimately our example. Sabi nga po sa Hebrews chapter 4, verse 15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." So may pag-asa po, no? Kung si Samson po ay bad example, si Jesus is the best example na kaya pala natin, no? Kaya pala nating iwasan ang tukso. Okay? Dahil po, and I'll end with this po. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. And I'll end with this. Sabi po dito, "No temptation has overtaken you that is not common to man." Meaning, lahat po tayo, okay, nakakaranas ng tukso. But God is faithful. Hindi tayo, it's not us who's faithful. God is faithful. He will not let us be tempted beyond our ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure. Di ba, napakabuti po ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Dahil ito pong katotohanan na ito na sinabi na Apostol Pablo, this is the same resource available to Samson. Pero hindi niya ginamit. Hindi niya po ginamit. Available po. Nandun ang Panginoon sa kanya. Okay? And for sure, ang Panginoon, marami siyang ways kung paano niya alisin si Samson sa mga bagay po na kahinaan niya. Pero si Samson, hinayaan niya na siya ay mahulog sa kasalanan. I hope na marami po tayo natutunan ngayong araw na ito. No? So, ako din po, sa aking paggawa ng sermon na to, marami din akong natutunan. Kahit very, very familiar ang story ang ito. Pero ito po ay salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos Ama, salamat po sa paalala. Talagang kailangan po namin ng patuloy na paalala na nanggagaling po sa inyong salita. Sapagkat, Panginoon, inaamin po namin, mahina po kami. At hindi po namin kayang harapin ang mga challenges at temptations po ng mundo kung wala po kayo sa aming buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maalala ang mga bagay na ito at isapuso at ipamuhay po ng malugod po namin kayo sa pamamagitan ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Ito po dalangin namin sa madaling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, maraming po salamat sa ating mensahe. Paano po ng ating panambahan ay pagbabalik na daw para sa ating Diyos? Kaya natatawag ko po si Ruth Adventure
Maaari na po tayo tumo upang makinig ng ating announcement. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa mga youth, pagkatapos ng ating panambahan ngayong araw na ito ay meron tayong youth hangout na gaganapin sa Batasan at 1 o'clock p.m. Meron tayong lunch fellowship doon. So lahat ng interesado na sumama ay lumapit lang po sa core team o kaya naman kay Ate Janina para na malaman namin kung gaano tayo karami para maka-coordinate tayo ng transportation papunta at pauwi galing Batasan. This coming Wednesday po at 7 o'clock p.m. dito po sa Doña Carmen, in person po ulit ang ating prayer meeting at ang ating facilitator po ay si Ate Sita Makasaran. So magkita-kita po tayo sa Wednesday at 7 p.m. At sa darating naman pong Sunday, which is March 30 at 9:30 a.m. ang ating worship service kung saan si Rachel Siringa ng ating worship leader at ang ating preacher po ay si Tito June Habate sa Filipos 4:6-8, bring your concerns to God. Sa araw rin po na yon ay ang ating special congregational meeting at tatawagin ko po si Papa para sa mga karagdagang announcements tungkol po dito. Magandang umaga. Pinararating po ng council at ng elders po na hindi na po joint worship service sa March 30 po ay yung joint congregational meeting. Kundi magkakaroon po ng hiwalay na meeting sa Doña Carmen sa March 30 at sa Batasan April 6. Ito po ay para hindi maapektuhan ang pananambahan sa Batasan in terms of pagdalo ng mga kapatid doon, including non-members. At ang naka-line up na speakers, ire-record sa video ang buong proseso ng confession sa Doña Carmen at ipapalabas ito sa Batasan sa sunod na linggo. Hindi lahat po ng bona fide members ng Lord of Life, Doña Carmen at Batasan ay imbitahan dumalo. Dahil sa nature ng detalye na magiging confession, 18 years old and above lang ang papayagang maging bahagi ng meeting. Yung mga below 18 po, papababain po doon sa Sunday School kung maghihintay po sila. Yun lang po. Maraming salamat po. Patuloy po natin ginagawa ang ating fundraising activity na piso kada araw para sa ating Pastor's Wellness Fund at ang ating alkansya po ay matatagpuan sa likod ng ating worship hall. So darating din po na May 3, which is a Saturday from 8 o'clock a.m. to 6 o'clock p.m. sa Marikina Sports Center ay gaganapin po ang ating APCOP Community Day. At meron po rin sports fest na gaganapin sa araw na yon na pwede nating salihan. Ang mga pwede po nating salihan na sports ay basketball, volleyball, badminton, table tennis, Scrabble, and Bible quiz. Kung tayo po ay interesado na sumali, lumapit lang po tayo kay Kuya MJ Dayag para po malista natin ang mga pangalan. Wala pong mga nakatalang birthdays sa aking kalendaryo. Meron po ba? So, dadako po tayo sa ating mga bisita. Kasama po ni Aaron ngayon si Marife. Ayan po. Welcome po to Lord of Life. Meron pa po ba ibang first time visitors? First time? First time? Ayan. Kasama po natin si Aishan ulit. Ayan. Welcome po ulit sa Lord of Life. Ano pa po ba? Ayan. Kung wala po tayong iba pang first timer, mamaya po ay magpalian pa rin tayo pagkatapos ng ating panahon. Narinig natin kanina, temptation is subtle. Temptation is persistent. And temptation is dangerous. Kaya kailangan pong maihanda natin ang ating mga sarili upang mapaglabanan ang temptation. Paano? Kukunin po natin mismo sa salita ng Diyos. Ang key ay yung salita mismo ng Diyos. Basahin ko po sa 1 Peter
chapter 1. Ang sabi po dito, verse 13 ang umpisa. Therefore, kaya nga, prepare your minds for action. Ihanda ninyo ang inyong isipan. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. Tumayo po tayong lahat. Nais ko pong gamitin ang mismong panalangin ng Panginoong Jesucristo na maging panalangin, isipin natin, ipinanalangin niya ito para sa kanyang mga disipulo. Ang panalangin na ito ay para din sa atin. Ang sabi ni Jesus sa kanyang panalangin sa Diyos Ama, I have given them your word, and the word has hated them, for they are not of the world anymore than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Let us keep these words in prayer ng Panginoong Jesucristo sa atin. Sabi nga po ng ating mensahero kanina na tayo po ang lalayo ng tukso. At naway maging reminder din sa atin na Jesus is more than enough. Siya ay tapat at naway tayo din ay tapat sa Kanya. Muli po natin siyang awitan ng ating panghuling awit.